Medical Specialist 4 from National Center for Mental Health. Mabilis na kwentuhan lamang po kasama si Dr. Rodney Boncajes. Ay naigas na po natin si Dr. Rodney dito sa ating studio. Kakausapin lang po natin si Dr. Rodney kasi po makakaasa po tayo na yung mga services po sa NCMH. Tuloy-tuloy po ito hanggang hanggang 2026. Yes. Tuloy-tuloy po siya. Pero kamusta po yung ating mga health workers na tumatanggap po ng mga mabibigat na tawag, especially kapag bisperas po ng Pasko at ng Bagong Taon? Nasa linya na po si Dr. Rodney Boncajes. Doc Rodney, magandang umaga. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Isang malusog at gumiginhawang Pasko at Bagong Taon sa ating lahat. Una po muna, nalaman na po ng buong Pilipinas na may mga talagang tumatawag po sa ating mental health line, helpline sa National Center for Mental Health. Pero ako po mula sa akin, bago ko po ipasa kay SecTed, kakamustahin ko po yung tumatanggap nung tawag. Kamusta po sila? Kasi kahit po sila nagtatrabaho malayo po sa pamilya, sa mahal sa buhay, do we have psychological support also for our healthcare workers who are receiving these kinds of calls? Yes, totoo po yan, Ma'am Tina, Director Tina. No? Meron tayong, of course, no, ang ating duty team ay pinangungunahan ng ating team leader, and meron tayong mga healthcare professionals, mga mental health specialists na nagbibigay ng support sa kanila after the duty or after ng kanilang mga shift. So meron tayong mga counselors, mga guidance counselors, and mga psychologists who are providing different kinds of intervention. So yung processing para dun mismo sa mga tumatanggap ng tawag, and patuloy na ating ini-improve yung kanilang capacity to help other people by providing them as well technical expertise, no, yung paano ang mga pagtanggap or paano ang sasabihin kapag ganito yung na-receive na call. So constant naman po yan. Meron tayong mga kapartner from the Philippine Guidance Counseling Association na part din ng ating workforce dito sa NCMH somehow.